mga my loves and magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe sa akin at saka sa mga nakasuporta. Maraming salamat po sa inyo and God bless po. Ayan, pisa na po natin ang kwento. Nasaan na nga pala ang pamilya mo, Winston? Maya-maya ay basag ni Aina sa katahimikan. Isinara niya ang water hose na hawak nang matapos sa ginagawang pagdidilig. Nabanggit mo ang tungkol sa mama at kapatid mo pero sinabi mong wala ka ng matutuluyan. Bakit? Nasaan na sila? Nakita niya natigilan ang lalaki dahil sa tanong niya. Excuse me. Pero huli na para bawiin iyon. Pasensya ka na, lugtong niya sa nahihiyang tinig. I don't want to pray. Kung ayaw mong... Nasa isang malayong lugar sila, putol ni Winston sa kanyang sinabi. Pero hindi ko magawang makabunta sa lugar na yun at makita sila. Napatingin siya kay Winston. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa nahimigyan niyang kalungkutan sa boses ng lalaki. Bakit? Bumuntong hininga si Winston bago tumayo. Tapos na rin ito sa pagtatabas ng mga damo. Dahil sa stepfather ko, hindi ko magawang makapunta sa lugar na yon dahil sa kanya. Hindi kami magkasundo, kaya naisip kong magkalayo-layo na lang at ganito nga ang nangyari sa akin. Hindi ko pa magagawang maharap ang mama ko dahil ayoko siyang pag-alalahanin. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Balang araw makikita ko rin uli sila at sisiguraduhin kong mayroon na akong maayos at mapayapang buhay. Ngumiti si Aina na makita ng muling magliwanag ang mukha ng lalaki. Masaya siyang mayroon pa rin naman itong pag-asa sa buhay kahit walang-wala na siguro yun. Pagpalakas niya ng loob. Napatingin siya sa parteng noo ng lalaki na nakita ang bahid ng putik doon. Lumipat siya rito at siya na mismo ang nagpunas niyon. May putik ka sa... Natigilan siya nang maisip kung ano ang ginawa. Huli na para bawiin niya ang sariling kamay. Para hindi salubungin ang mga mata ni Winston at nakatingin sa kanya. She could now see his dark smuggling eyes and his white mesmering. Hindi niya napalampas ang init ng katawan nitong palapit sa kanya. Mahabang sandaling nakatitig lamang sila sa isa't isa. She could feel his scratching deep eyes into her very soul. At pakiramdam niya ay kilalang-kilala na niya ito. Pakiramdam niya ay napakatagal na itong naging parte ng kanyang buhay. The feeling was unreasonable but she could not help it. Bumalik lang ang matinong daloy ng pag-iisip ni Aina nang marinig ang pagtahol ng ilang mga aso sa labas. Mabilis nang iniwas ang tingin kay Winston at tumayo para hakutin ang natitira pang katinoan. Halos, tapos ka na ba? Pwede na siguro tayong kumain. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil sa pagkautal. Tumikin si Winston. Sige, pumasok na tayo sa loob. Mainit na rin. Baka masunog pa ang balat mo. Ngumiti pa ito. Hindi na rin siya sumagot at nauna nang lumakad papasok sa loob ng bahay. Kasunod lamang niya ang lalaki. Napatigil si Aina sa pagpipinta ng panibagong obra nang marinig ang pagkatok mula sa pinto ng studio na kinaroonan. Muli, bumilis na naman ang pagtibok ng kanyang puso na makitang pumasok si Winston kanina. Pagkatapos ng tanghalian, minabuti niyang alaabalahin ang sarili sa pagpipinta dahil hindi na niya nagugustuhan ang mga nararamdaman tuwing palapit ang lalaki. Ibinaba niya ang hawak na paintbrush at palette bago hinarap si Winston. May kailangan ka ba? Tanong niya. Pilit na ginawang natural ang tinig. Wala naman, sagot nito at napakamot sa ulo. Wala lang akong makausap at magawa sa baba na
Nakaabala ba ako? Hindi naman sumagot na sinabayan pa ng pag-iiling. Bahagya niyang nakaramdam ng hiya dahil sa ginagawang pag-iwas dito. Humakbang si Winston palapit sa kinatatayuan niya. Pwede bang manood muna ako sa ginagawa mo kahit sandali? Ngumiti si Aina at inanyayahan itong umupo sa couch na roon. Kahit hindi siya sanay sa may nanonood sa kanya habang nagpipinta ay hinayaan na lamang niya ang binata. Tiningnan ni Winston ang bagong canvas na pinagkakaabalahan niya. Ito ba ang bago mong obra? Kumunot ang noo nito. Sino ang dalawang yan? Ang tinutukoy nito ang kanyang ipinipinta. Itunuro ni Aina ang isang lalaking may pakpak at may hawak na pana. This is Eros or Cupid. Ang babae namang kasama niya ay ang love of his life na si Pisces. Eros symbolize love while Pisces symbolize soul. Iyon ang dahilan kung bakit nakatakda talaga silang magsama. Loving is giving everything to someone including your very soul. And the tide nito at lost in love. Tumango ang binata, hindi inalis ang tingin sa kanya habang siya ay nagpapaliwanag. Kahit nakakaramdam ng pagkailang, ay nagpatuloy pa rin si Aina. Minsan ay hindi siya nagpaliwanag o nagkwento sa isang tao ng patungkol sa lahat ng kanyang mga pinipinta. Kaya hindi niya napigilan ang maramdaman ng kasiyahan dahil sa oportunidad na itong hindi siya mag-isa. Siguradong napakarami ring pinagdaanan ng dalawang yan katulad ng mga pinagdaraanan ng mga tao na nagmamahalan. Hindi madaling magmahal, ika nga, pero wala namang madali sa mundong ito, hindi ba? Nothing of worth is very easy. Bumuntong hininga si Winston. Tama ka, bulong nito. Wala naman talaga madali sa mundong ito. Ang kailangan lang ay maging matatag hanggang sa huli kung gusto mong makakuha ang mga bagay na naisin mo. Lumapit si Aina sa couch at kinauupuan ng lalaki at naupo sa tabi nito. Sigurado ako na napakarami mo na ring pinagdaanan sa buhay. Tama? Hindi ganoon kadaling mag-isa, hindi madaling mawalan, hindi rin madaling mapalayo sa pamilya. Pero masaya ako na naging matatag ka sa lahat ng yon. Sana ay hindi magbago yon. Ngumiti pa siya at ganoon din sa akin. Sana patuloy ako magiging matapag hanggang sa dulo para makakuha ng mga bagay na gusto ko. Sumilay ang isang ngiti sa mga labi ni Winston. Marami na nga ako mga pinagdaanan at mga paghihirap. Dumating din naman ako sa punto na sumusuko na pero nalaman ko isang araw na pwede pa ako magpatuloy kahit na matagal ko na iniisip na hindi na pwede. Inabot nito ang isa niyang kamay at hinawakan ng mahigpit. At isa ka sa mga tumutulong sa akin na ma-realize yun. Salamat, Aina, dahil andito ka sa tabi ko. Warm filled Aina's heart with what he said. Ngayon lang sa loob ng mahabang panahon niya naramdaman ang ganitong galak dahil may isang taong kailangan siya. Dahil may isang bibigyan siya ng ganitong klase ng halaga. Inilipat niya ang tingin sa kamay ni Winston na kahawak sa kanyang kamay. Pamilyar din siya sa pagkakahawak na iyon. Pakiramdam niya ay minsan na ito nahawakan ang kanyang kamay habang tumakbo silang masaya sa isang lugar. Tumingin siya sa mukha ni Winston. Hindi niya maunawaan kung bakit nakikita niya ang kaibigang si Jerome sa lalaki. Posible kayang napatigil siya sa pag-iisip nang marinig ang tunog ng doorbell mula sa labas. Marahang pinakawalan ni Winston ang kamay niya. May inaasahan ka bang bisita? Noon itong tanong. Oh, bigla ay manalala si Aina. Tinawagan ako ng isa kong kaibigan kanina, si Troy. Sinabi niyang dadaan daw siya rito ngayon para kamustahin ako. Lalaki? Tanong uli nito. Tumango siya. Matagal ko ng kaibigan si Troy. Isa siyang police officer na kailangang panis din. Pero mas pinili niya ang pagiging pulis. Ilang sandaling natigilan si Winston dahil sa sinabi niya. Tumikim ito at itinutok ang tingin sa painting na nasa harap. Ganoon ba? Na-assign kasi siya sa Batangas noon. Pagkukwento ni Aina.
Ayan guys, maraming salamat po sa pakikinig sa inyo and God bless po.